Yun, magandang hapon po. Nandito po tayo sa ating breeder's dog. Ito po si Lop ni Bait, Dennis Rosales Palma. Makakasama nyo po para po sa konting kwentuhan para po kay Juan Arturo Vlog po. Ito po ay ating bagong kakilala, dumalo po. Napakalayo po ng pinanggalingan. Tara po, pag-usapan po natin kung ano po pwedeng itanong sa atin at kung ano pwede po natin maitulong po sa mga baguhan at sa mga datihan. Yun, siyempre bago natin simulan tong video to, yan sir, maraming salamat sa pag-unlock na makapag-love visit sa'yo. Ito mga kalapatids, papakita sa atin yung kanyang mga breeder, tsaka magbibigay lang na din ng tips about sa breeding. Tara, let's go! Yun, balik po tayo mga kalapatids, mga kasubis. Bali, ito po, base nga po sa ating love, o ganito po yan. Tinatanong po sa atin kung ano po ba yung mga gamit nating materialis dito o breeder. Iisa-isayin po natin, pero napakarami, baka abutin po tayo hanggang bukas. Bigyan lang po natin ng konting kwento. Ito po ay ibon ni Victor Lim. Kawayan po tawag ko dyan, Victor Lim Kawayan. Din nakakross kay Stitch Sakang, anak mismo ni Stitch Sakang, cross 8 Tacloban. Recently, yung kapatid niya po naglabas po ng solo complete locking ng APR. Yung solo complete locking ng APR, first overall din po yan. Lock and Puran. Then second overall din po yan ng OB category. So matotal, kaya natin kinikwento bakit daw po meron tayong ganitong Victor Lim Kawayan, meron tayong mga ganito. Tayo po, wag na po tayong, boss, ano po ba yung lahi ng Stitch Sakang nyo? Boss, ano po ba yung lahi ng Victor Lim nyo? Pwede ko naman sabihin Stitch kasi nga Stitch ka Sakang eh. Si Tacloban naman, Mota Cross Oscar Different Cross Mickey Mouse. Mga tatay tsak yan. Tapos Victor Lim, siyempre Victor Lim yan. Victor Lim Kawayan tawag sa kanya. Sumatotal, babanggitin ko lang po kung kanino galing, pero yung more on history na ako eh. Parang manok po yan eh. Sabihin po natin, Kelso, Hatch. Lahat naman po mayroong Kelso, pero hindi po lahat ng Kelso mahuhusay. Hindi po lahat ng Hatch mahuhusay. Ganon din po yung lahat ng, hindi po lahat ng Stitch o Bandenbroek o kung anumang lahi o Oscar Different o Mickey Mouse, hindi po lahat niya mahuhusay. Kahit ano pa pong klase ng lahi, gusto ko lang ipakita po sa inyo dito na ang ibon po natin dito ay more on history. Kaya nga hindi po ako nagbibigay ng pedigree. Gusto ko po sana tanungin po natin, o kaya tanungin mo, Idol Bite, ano bang ginawa ng nanay? Ano bang ginawa ng tatay? Anong ginawa ng kapatid? Anong ginawa ng pamilya? Pamangkin, apo. Ganun po ang basehan po ni Bite. Para nga po, hindi po si Bite ang magkikwento, hindi po yung Stitch, hindi po magkikwento si Bandenbroek, hindi po. Ang magkikwento po yung pamilya niya po, kung ano po yung ginawa nila. Hindi lang po dito sa loob natin, pati sa iba't ibang loob. Yun po yung aking opinion po. Pagpasensya niyo po kasi ganun po ako bumase kung paano po gumawa ng pamilya. Kasi unang-una gagastos po tayo, napakahirap bumili, ang hirap mag-ipon. Una pamilya muna po, yung tunay na pamilya, yung anak, asawa po natin, yung mga nanay, tatay natin. Ito pangalawang pamilya po natin, pero hindi natin po kabit to, pero mahal natin. Ang pinupunta ko po dito, yung pamilya po dito, kailangan yung history magsasalita, yung ginawa ng ibon, hindi yung kasi Stitch, kasi Bandenbroek. Ang daming Stitch, hindi naman mahusay. Kung gusto niyo pong kumuha ng Stitch, o wag na po yung Stitch, ano po mga uso ngayon? Mga drapa. O kung gusto niyo po kumuha ng drapa, ang daming nagparating. Pero wag po doon sa lahat. Pumunta po kayo doon sa magaling o nagpapanalo na si, ang pangalan nito, si Russell Baldago. Hindi man po kami personal magkakilala, pero nakikita ko yung resulta. Dito po kayo kumuha ng drapa. Kung saan po nananalo. Kung sakali namang ito mahal ang pagkakabili, huwag muna yung kuhanan yun. Pasensya, pasintabi po Nakuhanan nyo po yung nananalo talaga. Kasi sayang yung panahon po natin. Hindi po lahat ng upman. Pasensya po Hindi po lahat ng kung anong klaseng lahi. Basta kung anong lahi. Doon na lang po kayo kumuha doon sa mga nananalo. Kaya po yung breeder natin dito, kaya tinatanong po sa atin, ayan po, ito panahon na nagsala o ibig sabihin inubog na ng panahon. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kung kukuha kayo ng ibon, nandyan yung ibon, nandyan yung lahi, nandyan yung history. Number 1 pagkakaingatan nyo. Sana, maging kaibigan nyo po, yung kukuhanan nyo, kilalanin nyo po mabuti. Para hindi po sayang panahon, hindi sayang ang pera. At unang-una, siyempre, kung basta tawag dito, nag-aaral nag-enroll ka na Ibaling hindi ka na honor, basta ka nakagraduate ka. Siguro maintindihan nyo, kung basta karera,
lahat po tayo panalangin natin makagraduate. Bonus na lang yung mag first overall ka o summa cum laude. Ang importante po dito, tumapos po tayo. Mamaya po natin, Dugtong, hanap po tayo ng ibang pang breeder. Yun, maraming salamat po, sir. Sir, pwedeng malaman para malaman din ng mga iba nating viewers na hindi pa ikaw kilala. Ano po yung mga naging biggest achievements mo na dito, sir, sa loop mo? Biggest achievement? Parang wala yata. Ang may bibida ko lang po dito, hindi nyo pa ako nakakalaban, champion na po ako. Pasensyahan nyo ha, champion na po ako. Kasi unang-una, hindi nyo na po ako kayang talunin. Number 1, kasi po ang priority ko tumulong sa tao. Kung gusto ko po, meron po akong ibon na kumikilos o nananalo, gusto ko po may tulong ko po sa kapwa. Sa pamamagitan ng ibon, ibinebenta po natin, pinapa-auction po natin, tapos kayo po yung direkta magpapadala ang malilikom na halaga doon sa ating tutulungan. Yun po yung tingin kong biggest achievement. Saka pangalawa, doon po ako masaya. Mabukod pa po siguro, mapapagmalaki ko lang po, biggest achievement, marami tayong kaibigan, gawa nga po ng pag-iibon. Biggest achievement, tayo po yata yung isa sa may pinakamaraming Pabasko Batanes. Winner, overall, o ano po man. Papababuyan, Island, ayun po. Suma total, ayan po regalo lang. Kaya ang matatawag ko achievement dito. Dito po tayo masaya, dito po tayo nakakatulong. Hindi po mayaman si Bait, pero gawa ng ibon. Alam niyo po yan, suma total. Kaya mahirap po akong talunin kasi nga po, hindi magaling ibon ko, mababagal. Siguro may pinalibing po tayo ng Friday, Sunday meron po tayong derby. Puro na po tayo o pa-overallan na po tayo. Siguro po kaya po tayo nag-champion o kaya tayo nag-winner o kaya tayo pumarte. Sinakyan muna po nung patay na pinalibing po natin yung ibon, then sinakyan niya po ng Sunday, di umuwi po yung ibon natin, napasama po tayo sa may hatid ng ngiti at karangalan. Yun po siguro yung mga biggest achievement natin. Pero yung panalo part na lang yan eh. Kung gusto mo ng pera, magtrabaho po tayo, magsipag po tayo. Pero to part talaga, sino bang ayaw mo manalo? Wala naman, di ba? Pero enjoy muna. Hindi, laging sinasabi dito eh, boss, idol bite, paano manalo? Ayun ang kasagutan ko, hindi ko nga po alam kung paano manalo eh. Yung biggest achievement, hindi ko nga po alam yan eh. Regalo na lang po ni Lord yan eh. Ang punto po natin dito, ang pag-iibon, matalo manalo, enjoy nyo lang. Siyempre, pag natatalo, tignan nyo po kung saan po kayo nagsobra. Tignan nyo po kung saan kayo nagkulang. Kasi hindi naman po tayo ang nag-iisang anak ng Diyos. Kung papansinin nyo, lahat po gusto manalo. Siyempre, magsisimula po yan. Mamaya itatakil natin kung saan magsisimula. Pahapyaw lang, materyales. Gusto mo yung ginagawa at mahal mo yung ginagawa mo. Naayon na sistema, naayon na programa. Mamaya itakil natin yan. Sige po. Yan, maraming salamat, sir. Pero sir, pagdating naman, paano pumili nung pagpaparisin mo na breeder? Anong tinitignan mo sa kanila, sir? Ako po napakasimple lang. Unang-una, siyempre, alam mo na yung materialis mo eh. Diba? Suma total, best to best, winner to winner, overall to overall. Pero bago mangyari yan, huwag po kayo maniniwala at kagad po doon sa pairing nyo. Lalo na po doon sa nag-uumpisa, bagong biling ganito, bagong biling ganyan. Dapat po, hindi po kayo aasa sa pairing. Umasa po muna po tayo. Tanungin nyo muna po yung sarili nyo. Tanungin nyo muna po yung inyong ibon. Tanungin nyo po yung inyong obserbasyon. Kondisyon na po ba? Kasi kahit anong ganda ng pairing nyo, kung yung ibon nyo pong isasalang, hindi pa ganun ka-quality o wala pa sa prime, nasa A1, wala pa po doon sa top, siguro maglalabas po ng maganda, pero hindi ganun po taas ang porsyento. Samantalang meron na kayong materialis, best to best na, winner to winner, overall to overall na, foundation to foundation na. Tapos simulan nyo pang ang ganda ng pagkakakondisyon o ang ganda ng pagkakagayak o ang ganda ng pagkakahanda ng ibon nyo. Doon po nagsisimula ang pagpili natin. Hindi po tayo basta-basta yung kasi nandun. Focus po tayo history. Pero number 1 pa rin yung health nila. Ayun po yung magdadala. Kaya nga po tayo, kung papansinin nyo, yung ating mga lock dito, papansinin nyo, naaarawan, nauulanan. Kasi nga po, gusto po nga natin yung ibon natin, bago natin isalang, bata pa lang, hanggang sa tumanda, hanggang maging breeder na, o gagawing breeder, nasa kondisyon sila. Ayun po yung gusto kong iparating. Hindi naman po magaling si Bait, hindi naman po mahusay si Bait, pero based on experience, yan po yung naging tutor, ayan po yung naging teacher, ayan po yung naggabay sa atin.
Yung mga dati natin pagkakamali, dyan po tayo natuto. Kaya yung breeding po natin, taon-taon mas gumaganda po. Pero hindi po natin sinasabing sapat na yun. Siyempre sa dulo pa rin, kailangan pa rin po talaga. Number 1, malasakit, nasa puso, at pagka sinabi ni Lord na nasa taas, itatandaan na po tayo. Pero kung hindi naman po, maging masaya po tayo. Kung may nanalong iba, hindi po tayo nanalong, maging masaya pa po tayo, matututo po tayo pumalakpak para sa iba. Ang importante, nag-enjoy po tayo, doon tayo nanalo. Sige po.